So, sinuggest ko pala 'to sa inyo kasi nakita ko lang din sa Reddit na daw, may twist daw siya sa dulo, ganyan. So, parang naisip ko maganda 'tong experiment natin sa podcast, panoorin natin sabay-sabay. Sa title pa lang parang may impression ng sleeper 'tong movie na 'to. Kasi nga ayan nakalagay melodrama film nung 1990s. And then ang na-observe ko lang din like sa entire approach, like the whole movie ni Carlos Seguin Reyna is ginawa niyang dynamic pa rin. Ang daming nangyayari, mga paligoy-ligoy na eksena. So, kayo, ano bang take nyo dito bago tayo pumunta sa technical na aspeto ng pelikula na ito? Grabe yung technical na aspeto. Kala mo talaga Kala mo galing sa film school no? Hindi. Sorry. Ano lang kami dito, amateur casual movie. Kala mo UP no? Baka magkaroon tayo ng impression sa ibang viewers. Sobrang trying hard naman ito. Especially yung mga talagang pro in filmmaking and all that, right? But minsan hindi ko magets minsan ang pagiging pretentious positive yan. Ibig sabihin, you're trying to parang elevate yung standard mo sa mga bagay-bagay, di ba? Yeah, that's a good that's a good insight about it. Pero kasi yung iba kasi, di ba, syempre pag pinag-aralan nila yan, parang meron silang ego na kung anong sasabihin itong mga to. Ibig sabihin lang sa akin, nag-e-effort ka, di ba? Na para ma-reach, malaman yung mga bagay-bagay. Kasi pero in reality kasi, etong ginagawa natin na to ang mga nanonood ng movies, hindi lang naman mga may alam sa movie mismo These movies are being made for casual audiences, for ordinary people, para maging digestible, para maging gripping or interesting for them. Kahit na hindi tayo nag-aral sa UP School of we have every right to give our opinions about the movie. Of course, hindi natin alam yung mga sinasabi talaga natin dito about the technicalities of the film, how it was made, how it was shot, how it was, yung mga techniques na ginamit ko, ibang tawag doon. But we definitely have a casual opinion about what we're watching. Yeah, it's our creative minds working right now. Creative minds. Big word. Yeah. Going back sa movie na to, it's a good watch. Interesting, but I would say that this is a movie that's predictable for me. Parang first minute of the film, nandun na agad, pinakita na agad kung ano yung magiging twist nung movie. Nalaman ko na agad yung itatakbo kung ano yung magiging third act, yung climax ng movie. But it's still a good movie. Mainly because of Maricel Soriano. So, cinematography-wise, ito yung kung sa mga viewers natin, listeners, ito yung movie, ang setting nila is bukid. Ang ganda ng pagkaka-portray ng farm life. Meron din part dun sa movie na kaya pala naghihirap si ganito para makaluwag si Snooki Serna. Maganda rin yung bigay ng story. May mga linyahan din na natutuwa ako, most especially dun sa mga marites. Tsaka sabi ni Tirso Cruz dito, ang talim ng mga dila nyo, pwede pang araro. So yun, it caught my interest on the latter part of the movie. Doon mo na siya makikita na, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. So in terms of cinematography, what's your rating? For me, it's an 8. When it comes to, let's say that experience, viewing experience, I'd say na effective siya. Kasi yung, like, from the start of the scene pa lang, yung sa bukid nga, di ba? Parang, ramdam mo yung probinsya. Parang na-mention ko yun sa watch party na, yung environment, probinsya dito. Parang, ganun yung na-feel ko dun sa movie na to. May isang scene nga doon na yung nagme-makeup si Maricel Soriano, tsaka si Snooki Serna. Si Jacinta tsaka si Clarita yung characters nila. Yeah, yung bigla silang umarap sa camera. So parang nag-break ng fourth wall. Bukod nga dun sa cinematography and nag-combo siya dun sa acting skill ng actors. Sa bandang climax, ang daming nangyari dun I don't know. Sa dulo na yun, lahat binato dun. I don't know lang kung na-utilize na ba or yung best possible way para ma-display yung yung best cinematography. So parang sa akin, I don't know kung na-reach niya yon.
Kaya sa akin, 8 ang cinematography niya sa akin. Na-appreciate ko yung sinabi ni Tommy sa mga Marites. Kasi tawag dito, para sa akin, strategic din yun. Kasi, melodrama nga siya. There has to be some kind of parang icebreaker yung sa mga Parang may mga comedic ganitong relief. movies. Kasi pag comedic relief, parang lang, for the sake of being funny. So, dito parang may something interesting pa rin. Kasi like in real life naman, hindi naman palaging seryoso, di ba? Like, parang part siya ng realism. Ang pinaka nagustuhan ko sa cinematography ng movie na to is yung contrast between the bright and, lively farm life, di ba? Like yung probinsya, laging maaraw, nandun sila sa bukirin, may tumutugtog ng gitara, ng bandurya habang nag-aani sila, right? So, parang contrast between that bright vibe versus dun sa totoong nangyayari dun sa bahay. Within that vibrant environment, may gantong dark secret or dark events dun sa family na yon. And again, this is another incest film kasi yung Kisakata, we forgot to mention incest din yung issue doon na tinalakay. Start pa lang, may ganun na kagad undertone So, nalaman ko na kagad kung ano yung mangyayari and alam ko na kagad yung tatakbo ng story. But, yung sinabi ni Alvin na regarding the climax or the end, na ang dami kasing nangyari doon, I think it's just, siguro, the logical explanation maybe behind that is parang almost the entire film, yung 2/3 ng film is parang puro build up build up. Ano ba yung sikreto, ano ba yung sinasabi ni Clarita na nangyari sa kanya na hindi na alam ba nung nanay, ano ba yung hinukay nung nanay. It's all about just the build up of the story na kung ano yung magiging revelation sa dulo. So parang tinanim nung director yung magiging revelation sa dulo. Tinanim dun sa build up, dun sa foreshadowing and all of that. Doon na binuhos lahat yung dun sa dulo, dun sa climax mismo. Okay, ano ba yung tagpina? Oo. Kasi kaya to inagaw mo ang lahat sa akin. Parang siguro pinapakita sa umpisa na parang ang umagaw nung lahat is si Maricel Soriano. Kasi siya yung naging mayaman, siya yung nakapag-aral sa Maynila, 'di ba? Siya yung naging maganda yung buhay. Si Snooki Sir na yun. Si Snooki Sir na. Parang yun nga, parang inagaw ni Snooki Sir na ni Clarita yung buhay na dapat kay Jacinta, kay Maricel Soriano. Parang ganun Parang ganun yung nangyari, di ba? Parang yun yung pinoportray sa una, parang yun yung pinapakita. Pero dun sa end, it's actually the other way around pala. So, my rating for the cinematography is 7, I think. It's just the same as the cinematography of other movies or other films during that time, I would say. Parang ganun na lang. Ang theory ko lang dito, baka siguro hindi din nag-pay off para sa inyong dalawa nga yung giveaway doon sa sa simula ni Direk Carlos Sigion Reyna. Kasi may intention siyang I'm not sure if it's still part of cinematography. Siguro sa screenplay na to. Yung ewan ko kung na-notice nyo, yung parang bumalik sa simula sa kay Marites. 'Di ba may na parang binalik nila sa parang nag-meet yung past and present. Parang ayun yung intention ni Direk doon na kaya buti gayahin ni Maricel Soriano, right? Exactly. Sila ng confrontation sa tatay and nanay, tapos may confrontation din. Yeah, I get you. Parang gayahin niya to si Almeda, 'di ba? Napakabait. Akala ko nga tapos parang bumalik. Parang bumalik doon. Yeah, and I think nung time na yun, 90s, hindi din siya bago. For me lang. I mean, there are some directors din na gumawa ng ganong technique. Pero na-appreciate ko yung ganong technique na parang nag-circle back or bumalik nga dun sa scene na yun. Kaya niya siguro nilagay talaga yun sa umpisa. Yun ang theory ko dito. Kaya lang,
baka nga hindi nga siya nag-pay off kasi nga it made the film predictable nga na may something's gonna happen na, someone's gonna get molested or something. Yun, siguro sa akin siguro kung hindi niya nilagay yung voice over, yung parang na-overheard mo yung yung dream ni Oo, no? Yung nangyayari. Siguro kung hindi niya nilagay yung part na yon, mas magiging interesting kasi okay, so mas magkakaroon ng intrigue kasi wala kang perspective nung dream ni Maricel Soriano di ba? Na may molestation na nangyayari or may incest na nangyayari dun sa family. Wala kang perspective na ganun kung inalis mo yun Malalaman mo lahat yun dun na sa dulo. So, ayun naman take namin dito, direct Carlos. Pero bigatin to si Sir Carlos I'm not sure if you check sa internet. Ito, siya na ang chairman ng Cinemalaya ngayon. Talaga ba? Ano niya si Armida Segundreina? Anak niya ba yun? Nanay niya. Nanay niya si Armida. Wow. Sinama niya yung nanay niya sa movie, Galing. Oo. But yun nga, sa akin lang parang yung parang yung twist dun sa dulo na sinasabi na maganda yung plot twist nito, yung ganito. Nawala yung magic nung plot twist sa akin Kasi yung mga build up, may idea na ako kung ano yung binibuild upan nung build up na yun Kasi maraming revelations yun parang lahat doon nagko-connect doon sa dream na yun sa nangyari. Except lang doon sa mga liham. Parang isa lang yun sa revelation na hindi talaga obvious, di ba? Yung Tagalog ko, liham talaga nasabi. Yan, mga gano'n. So, sa akin, yung character dito ni Maricel, kasi alam ko magaling naman na siya bago ko pa napanood yung movie. Parang dito, nag-add lang siya sa respect ko sa acting skill ni Maricel Soriano. Tsaka first time ko lang din siya nakita yung ganito ka-daring kasi dito parang siya may hindi lang may na-obsess siya, di ba? Kung aggressive siya dun sa bedsi nila ni Tirso Cruz III. Parang first time ko lang siya nakitang ganun. Although hindi naman siya direktang sinabi na siya yung may pagkasaltik doon. Yung behavior niya, may something Parang with her. Parang ma-pull off mo yun. Parang wow, galing. So ayun. Sabihin ko na rin yung kay Snooki. Siya yung surprise sa akin dito. Like galing, nakipagsabayan siya kay Maricel Soriano. So ang rating ko, so kay Maricel lang muna ako mag-rating dito sa akin it's 10 siya sa akin dito. Siguro yung bago ko pa to na nakita tong movie na to. Kilala na si Maricel Soriano sa mga movies talaga. And magaling talaga siya umarte. And maganda yung pagkakagupit din niya doon kasi talagang gupit na talaga sa bukid yung maikli lang yung buhok. So, as far as acting is concerned, maganda yung pagkaka-acting niya. And siguro dahil din sa character na pinoportray niya. And for me, hindi siya hindi siya pilit. For me, parang hindi siya yung over the top. At nag-blend din yung acting niya dun sa co-star niya which is kay Snooki Serna. Siguro spoiler ko na lang. Ang ganda kasi nung sabi ni Alvin na na meron siyang term na sinabi doon kasi nagsalpukan talaga sila literal. Parang hindi sila nag-hold back doon sa nila Talaga hindi sila nag-hold back doon. Tapos pero nagulat din tayo doon na nagsabong na sila, pinabayaan nila, wag mo hindi pinigilan ni yung magkaaway na lalaking dalawa, may conflict. Biglang nagkabala. Walang double yun walang double, di ba? Sila doon. Nag-mark sa akin yung scene na yun na akma ng itutusok na yung krus kay Snooki Serna, pinigilan siya. Ni Piping, ni Tirso Cruz doon that time. And that for me is akala ko talaga alam mo itutuloy. Akala ko rin. Akala ko itutuloy. So, wow, doon lumabas yung acting ni Maricel Soriano doon. Kasi it's already emotions na. Nagkarambola na sila doon. And then, 'di ba? 'Yun. Nag-hold back yata si Direk doon Nag-hold back. Huwag na natin tuloy. Sobrang nag-subside na yung yung caffeine na ininom niya.
Kay Maricel Soriano, it's a 10 out of 10 for me. You guys already said everything regarding her acting. Yung kunyaring mabait na anak at asawa, di ba? Nandun talaga. And then biglang may flip na yung totoong siya talaga, yung totoong ugali niya. Hinabol niya ng itak si si Snooki Sir. Hindi pala si Snooki Sir na. Ang hinabol niya ng itak si Eric Quezon. Oo, si Eric Quezon. Si Boy Macho. Pero sa akin si Snooki Sir na, I will give her actually a 7. Or even 6 actually. Hindi siguro ang tumatak sa akin na part ng movie, na acting niya. I mean, the confrontation is good, yung nag-rumble sila, but yung mga pa-drama effect niya nung last scene niya with Maricel Soriano, na parang it's parang hindi natural. Yung parang pabebe, no? It's not, hindi ko ma-explain eh. It's not really pabebe, but yung kung paano niya kinakausap si Maricel noon, kasi ate niya si Maricel, right? Ikaw naman ate, kasi ganito ganyan. Parang for me, it's hindi siya nag come off as natural for me yung acting niya dun sa scene na yon. Na parang, dude, ang laki na ng kasalanan ng ate mo sa'yo and all of that. Tapos, alam mo yun, parang, I don't know, it's not a good, sa akin, a good acting sa akin dun sa part na yun. And then, dun sa ibang part pa na sa ibang scenes niya pa with Tirso Cruz and with Eric Quezon, na parang lang siya, parang lagi lang siyang may trauma. Parang yun lang. Parang yun lang yung nakita ko kay Snooki Sir na. Not really yung range ng acting na pinakita ni Maricel Soriano. Iba. Si Snooki Sir na, isa lang yung character niya, yun lang. Na, alam mo ba ate kung ano yung nangyari? Di ba? Parang ganun lang siya lagi eh. Tapos kuha lang ng yosi, smoke lang ng yosi, tapos upo lang sa gilid. Smoke. Kaya tutulala sa dagat. Mas maganda pa yung acting ni Tirso Cruz the third compared kay Snooki Sir. Tama yung pagkaka-describe ni Cedric doon kasi parang I don't know, siguro yun talaga hinihingi ng character niya. And na-highlight lang talaga si Maricel. But dun nga, giving Snooki her flowers din dun sa pag-acting niya dun sa Rumble. Ano ba yan? Palagi ako na-focus sa Rumble. Kasi parang doon ako nagkaroon ng interest talaga. Ang ganda. Kasi doon ay gulong-gulong sila eh. Gulong-gulong sila. And for me siguro, kaya nag-shine si Maricel kasi dahil na rin sa chemistry na meron siya with Maricel. So, yeah, for me. Pero it's not enough for me to have her as an 8 or 9 or 10. But 7 is, for me, is a good number pa din. Sa akin, hindi rin 10 si Snooki dito. But I'd say na sumabay pa rin siya. Kasi nga, ang naalala ko dito yung sa trabaho ko eh. Kasi meron kaming may sinasagutan kaming chart. If the patient has, minimal depression and anxiety, moderate, and severe. Yung mga levels. Sa chart na yun, nakalagay yung mga parang symptoms. Pag someone has ikaw ba yan, Doc Alvin? Yun nga. Pero nga nawala ako sabihin ko. Pero yun nga, parang naisip ko lang, naalala ko yung trabaho ko kasi sa chart na yun na yung nakalagay. If someone has difficulty in concentrating, or pakiramdam nila may masamang mangyayari, tapos may kulang sa tulog, ganang bagay. Parang nakita ko kay Snooki Sir na. Yung parang aligaga, like something's bad na mangyayari. Parang nagawa niya yun para sa akin. Tapos yung kung paano siya mag-yosi, parang nanginginig-ginig pa bago mag-light ng cigarette. Ganun. Parang embodiment ng may something sa mental health niya yung character niya. And then, siguro nga, tama din kayo din sa ending nga, yung sa part na yun. Siguro dahil patapos na yung shooting, di tamad na siya umarte. Baka nag-stick na lang siya sa generic na technique. Okay, tapos na. Papack up na kami. Bilisan ko na to. Isang pasada na lang to.
Nandun na, hindi mo pa inaayos. Pero ayun nga, sa akin ano siya dito, nasa 8.5 siya sa akin. Nice. Lumabas yung Wow. kanina kanina UP School of Film ka, ngayon Doc Alvin ka na. Galing. Sensation na. Nagkaroon ng diagnosis kay kay Snooki Serna. Magaling din to si Armida doon sa ano na to. I want to give her a 10 actually. Or 9 or something. I'll stick with 9 because ang main character niya kasi dito is baliw na mother, tapos nagsiswitch from baliw to nagkakaroon ng ulirat, tapos balik sa baliw na naman. Ganun yung nagiging ano niya eh. And maganda yung pagkaka-portray niya as ganun. Mahusay. Ang hirap nun na baliw ka, tapos bigla kang iiyak, bigla kang mag-show ng dramatic emotions, right? Tapos tatawa ka na naman. Pero yun, parang medyo nakulangan lang ako dun sa medyo impacting scenes ni Armida Sigion Reyna dun sa film. Compared kay Maricel kasi talagang dinala niya yung film eh. Even si Snooki Serna nabuhat niya eh sa movie eh. Right. So ayun, sa akin I would still give Armida Sigion Reyna a 9 on this film. Ewan ko kasi sa akin 'di ba parang may side comment ako doon nung nanonood tayo na parang ganyan ba yung acting ng parang may mentally ill na ganyan ba ka over the top lagi ang behavior. 'Di ba? Parang yung iba parang may sariling mundo lang, tahimik kanya. Pero ayun nga, siguro ayun din kasi yung direction ni Carlos Sigion Reyna dito. Pero yeah, siguro pinagtripan siya ng anak niya. No? Ma, ganito kayo mo, ma. Grabe, pag uwi ng bahay, yari ka sa akin. Yung sa may musical to yung Aawitan Kita. Mga hindi sikat na channel. Parang musical. Ayan, I agree with Alvin na narinig ko yan. Aawitan Kita. Yun. So parang may din, may leave sa akin ng image na parang pang musical or theatrical yung niya, yung mga acting skill niya. Nag-cloud lang din sa judgment ko sa acting skill niya. Kaya ayun, siguro sa akin siya dito. 7.8 gano'n. Wow. 7.8 pa. Kasi hindi ko siya ma-place above Snooki na 8 sa akin. So, 7.8. For Armida Sigion Reyna, sa movie itself, ito yung nagdala in the first part ng movie. Kasi para ito yung magiging ito yung magiging issue sa magkakapatid. At siya rin din pala yung magiging way para magtagpi-tagpi yung story, para mag-proceed dun sa climax. And meron din dun sa part ng movie na siya may nanghihingi ng validation dahil sa religion niya na yan, kasi parang gusto siya yung mabuting ehemplo ng ng church yan. Oo. Yan. So nakalimutan niya na yung kanyang gampanin para sa mga anak niya. Actually siya yung may kasalanan, bakit na gano'n eh. Hindi niya ginampanan yung pagiging nanay. So yun, na-spoil ko na, sorry. Wow, grabe. Mga viewers. Game si Tom ngayon Yun nga yung linya niya, 'di ba, doon sa film na itong mga halaman, pag napabayaan mo, pwede mo pang mabawi ulit, mabuhay. Pero pag ang napabayaan mo yung asawa mo, yung anak mo, hindi ka na makakabawi talaga. It's an 8, solid 8. Yeah, it's a solid 8. Kasi talagang yung iiyak ka tapos sa tawa ka, and then 'di ba? For me it's a great acting. So mahusay si Tirso Cruz dito. Yung portrayal niya ng pagiging may galit sa loob na asawa. Parang ganun. Totoo. Na character. Na-portray niya ng ayos kasi lahat parang dinidismiss niya eh. Si Clarita, dinidismiss niya yung asawa ni Clarita dahil nagsiselos pala siya deep inside. Pero pinportray niya yon na parang galit lang siya doon kay Snooki Serna dahil iniwan siya. Right. Pero may underlying pala yon na reason because yun pala pinaghiwalay sila ni Maricel Soriano. So I would say 8 si Tirso Cruz sa akin dito. Yeah. Tama naman, mahusay siya.
Kasi yung image niya sa akin, yung grumpy na tito. Yan, kuwang-kuha niya yun. Tsaka napansin ko kasi sa movie na to, ang fluid nung parang role na who's gonna play as the good guy, or the other one who's gonna play as the bad guy. Minsan, akala ko si Tirso Cruz, o kaya si Eric Quezon, si Maricel, parang nagsiswitch-switch. Parang sa huli, siya yung naging parang gentle doon na character. Yun nga. So parang Yung malumanay yung title na inagaw mo ang lahat sa akin, parang sa kanya nag-apply in the end no? Totoo. Right. Ito yung una kong kita sa kanya na bata pa siya. Kasi sa mga current na role na pinaano niya, matanda na siya. Pero wala pa akong rating, Tom, eh. Ay, sorry. I'm sorry. Akala ko na doon excited. Mag-pack up na, Tom, eh. Sa akin, siguro sa akin, 8.5 si Tirso Cruz. Magaling siya. 8.5. Yeah. So, sa dalawa sa inyo, 8.5, no? Pero sa akin, 8.88. De, joke lang. 9 to sa. For me, it's a 9 for me. Part of the scene kasi nilagay din dun sa pinigilan niya si Snooki Sir na, Maricel Soriano na ibaon yung yung cruise. Ano yung ibabaon? Ibaon yung cruise. Yung cruise. Kasi para siyang, ito tama yung sabi niya, grumpy siya. Ano ba to si Tirso Cruz? Meron akong first dun eh. Para lagi naman tong galit sa mundo, yung pala may pinanggagalingan. Yeah, for me, it's a 9 for me. Actually, siguro pagkatapos ng movie na to, ang daming natutunan ni Tirso Cruz na sarcasm. Ayun na-notice ko dito, lahat ng script na may sarcastic na pang-aasar, parang binato niya dito eh. Parang every time na magsasalita siya, sarcastic lagi. Parang yung sinabi niya kay Eric Quezon na buti pa ako, alam ko kung yung mga nunal ng asawa mo. Hindi mo ba alam na may nunal yan sa paa? At the end of the film, hindi ako naawa kay Snooki Sir na hindi ako naawa. Sa kanya talaga ako naawa at the end of the movie. Kasi wala na eh. Asawa mo na si Maricel Soriano. So, wala ka ng choice kundi yun na yung maging yun na yung asikasuhin mo. Yun na yung magiging responsibility mo. Hindi mo pwedeng balikan si Snooki Sir na. Kasi may asawa na. Hindi ka pwedeng sumama kay Snooki Sir na kasi kailangan mong alagaan si Maricel Soriano. Siya na yung pinakamalas na character sa movie na to. Okay, Eric Quezon tayo, Eric Quezon. Si Boy Borta. Mababa to sa akin, si Eric Quezon. Pero meron ako mga movies na panood niya, yung magaling siya umarte nung, di ba, yung bading siya doon. Mahusay. Sa totoo lang, mahusay umacting si Eric Quezon. Parang sa kanila magkakapatid, parang siya yung nakamana ng skills ni Dolphy. Yeah. Oo, sa acting. Kasi si Dolphy, outside comedy, mahusay siya. Mahusay din. Mahusay yeah. Yung sinabi mong movie yata to, yung Markova. Markova, yeah. Sikat yun Nakakatuwa lang yung mga nila ni Tirso Cruz. Yung mga... naglambulan din sila dun eh. Yung mga nila, palitan nila doon na nakasakay si Tirso Cruz dun sa tama raw FX niya na Pajero pala yung sasakyan. Nakasakay dun sa Pajero. Sabi niya, galing! Sige! Tuloy mo. Parang ang last mga Alaska rin eh. Pero kasi in-Alaska rin siya kasi ng in-Alaska ni Tirso Cruz eh. Doon sa movie. May part din doon na puro pahubad si Eric Quezon sa movie. May part doon na sinabihan sila ni Tirso Cruz, kung ayaw magpatulog, kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Siguro sa akin, mga ganun din. Sige, 6 na lang. Si Eric Quezon. Siguro, kasi di ba lawyer siya doon, di ba? Yeah, lawyer. Parang hindi ko nakita yung yung pagiging lawyer masyado. Kasi pag lawyer ka, parang articulate ka, magaling kang mag-reason out. Parang hindi mo nakita yung yung pagiging niya doon, magaling magsalita sa movie. Tapos napakita niya lang doon is yung na maganda is yung pagiging Manila boy niya siguro.
Oo, parang more on pagiging Manila boy nga. Pero pag ba taga Manila boy, ano ba? Taga Manila ba lagi naguhubad? Ganun pala yung mga taga Good Manila point, nung good point, 90s. Alvin. Good point. Pero ang masasabi ko lang, kasi yung character niya dito is, parang kailangan. It's a necessity as parang icebreaker sa movie. Na maghubad siya? Kasi, hindi, siguro part na rin yun na maghubad okay. siya or yung mga antics niya, di ba? Na parang hindi masyadong seryoso. Bukod sa mga sarcasms niya, ni Tirso Cruz. Yan, parang magkaroon ng more on dynamics. Kaya ayun, it's a necessity siguro. So, yan. Pero sa acting 6 ganyan. Sa akin si Eric Kiso kasi parang panggulo lang eh. Panggulo dun sa story. Parang andun lang siya para to support Sunoki Serna. Parang ganun. Pero na-appreciate ko din yun kasi meron siyang comedic with Tirso Cruz. Di ba parang kilala natin si Tirso Cruz sa Grumpy doon. Pero pag kasama niya si Eric Kison, yun, parang palaging on game si sa sarcasm niya eh. Parang nire-reserve niya. Naging magkumpare pa sila. Oo, naging kumpare pa. Hindi kita kumpare. Hindi ko inaanak ang anak mo. For me, it's 5 din sa akin. Rank 5. Pero yun, again, medyo predictable lang talaga kasi yung movie eh. Dito na tayo sa may overall review ng movie. Yun lang yung naging issue ko talaga sa movie is naging sobrang predictable niya na alam mo na agad yung mangyayari. Alam mo na agad yung plot twist. Yung sinasabi ng mga film enthusiast na nagre-recommend ng movie na to na maganda yung plot twist and all. Okay, nandun na tayo sa maganda yung plot twist, but how it was, sorry again, I'm not a film professional or filmmaker or film critic na but how it was made dun sa umpisa pa lang, kung hindi sana naging predictable umpisa pa lang yung movie, mas maganda sana. Kasi iba yung shock value sana nung kasi ang dami nangyari sa dulo, di ba? Iba sana yung magiging shock value nun na shit, tinago pala pinaghiwalay pala ni Maricel Soriano yung dalawa. Tapos yung pala may gusto suluhin pala ni Maricel yung tatay, ganyan. Gusto na siya yung mahalin, right? So mas maganda sana yung shock value nun na siya yung nakapatay sa tatay niya, yung bakit nabalo yung nanay dahil doon, yeah. Mas it will hit harder siguro kung wala yung predictability from the beginning pa lang. Yeah, sa mga mysteries na yun, ang dami kasi sa mismong climax doon na parang na nilapag lahat ng cards ni Derek, di ba? Yep. Una, number 1 yung sa letter, di ba? Kung sinong spoil pala to lahat, no? yung sinong ginawa ni Maricel doon, di ba? Tapos next is kung anong reason ba't nabaliw yung si Armida. Isang pang revelation is anong cause ng death ng father. Tatay. Oh. And then yung lastly nga yung dark secrets sa tatay. And then another revelation doon is yung kay Maricel Soriano mismo na obsessed siya sa tatay. Yeah, that's the last one. The most important one na na-obsessed siya sa tatay niya. Na nagsiselo siya doon sa sa kapatid niya kay Snooki Serna kasi parang pakiramdam niya siya lang yung minamahal ng tatay niya. Si Snooki lang. Hindi rin clear sa akin. Parang ayaw sa kanya yung tatay niya. Parang pinandirihan ba siya? Parang gano'n eh. Doon sa last na na parang tumawa lang yung tatay na umiiyak, di ba? I think yung tatay is na-realize lang on how fucked up the family is. Yung interpretation ko doon na. Kasi inaano ko yung parang minomolesta ko yung isa. Tapos gusto pala na Tapos yung isang anak ko gusto pala na siya ang so parang siguro kaya siya natatawa, not really nandidiri siya or what. Na siguro na-realize niya na how fucked up the situation is. Doon malalaman ng tao, ng audience, na kung bakit pala nagkakaganto yung mga main characters. Yes. So, yun, ang ganda na pagkakaportray niya. Yun lang yung sobrang uncomfortable lang nung scene na yun. Sobra. Exactly. Sobrang uncomfortable. Grabe.
Parang, Para sa actor. what the hell? Spoiler alert. Oo, Kaya totoo. Napaka... nung pinapanood natin Awkward. yun, talagang, what the fuck is happening? Tapos yung tawa ng, parang yung sinasabi ni Maricel Soriano, ako na lang ang mahalin mo tayo. What? No. Diba? Parang, No, ganun. hell? Yeah. Iba ang parang way ganun. ng... hindi niya Imagine mo na lang, a film with a title of Inagaw Mo Ang Lahat Sa Akin na ganito ang ano. Parang hindi matching yun. Talaga. Overall sa rating ko is sa akin it's 8.5 sa akin. 8.5. Ayan. Kala ko may Maganda. butal na naman eh. 8 Dahil sa plot twist ng movie, I'll put it on 8. 8 lang sa akin. Sa akin pala pinakamababa. Hindi, yun lang. Siguro yun lang talaga yung naging malaking impact sa akin ng score ko. Siguro it will be 9 kung kung hindi predictable yung movie. Kasi ang ganda ng climax Okay naman yung Totoo. build up kasi Agree. from the first act, second act, lahat ng build up nandun hanggang sumabog lang nung sa third act na yung climax. Wala Direk is trying to be to be cute sa na yun